Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay 3 verses lamang. From John 15, 9, 10, 11. Ibig sabihin, 3 kumpletong pangungusap. Pero sa mga pangungusap na yan ay napakagandang ating pagnilayan. Ang salitang pag-ibig, katulad din po ng salitang dignidad, salitang pagmamahal, salitang kapayapaan, ay mga abstract words. Ano pong ibig sabihin ng abstract? Yun bang hindi mo pwedeng hawakan? Pwede mo lamang isipin. Pwede mo lamang laruin sa isip mo. Pero ito ay nagkaroon ng konkretong kahulugan. From abstract to concrete, ang salitang pag-ibig ay binigyan ng kahulugan ni Jesus. Dahil sa kaniyang pag-ibig na naranasan sa Ama, ang pag-ibig na ito ang kanya ding ipinaranas sa kaniyang mga alagad. Kaya nga makukumpleto lamang ang inyong kagalakan kung kayo ay mananatili sa akin at tutupad sa aking mga utos. Our joy will only be complete kapag tayo'y sumunod kay Jesus at i-concretize ang mga salitang kaniyang sinasabi. Paano po iyon, Father? Simple lang po. Ang tatay, kapag sinabi niyang, "Mahal ko ang aking pamilya," paano niya yun ipapakita? Mayroon bang tatay na nagmamahal kung hindi siya nagtatrabaho para sa kaniyang pamilya? Meron bang tatay na nangangalaga sa kaniyang anak kung hindi niya kayang i-provide bilang tatay ang kailangan ng kaniyang pamilya? So yung pagmamahal niya sa kaniyang pamilya at mga anak ay kailangan niyang i-concretize sa pamamagitan ng sakripisyo ng pagbibigay buhay para sa kaniyang pamilya. Hindi po pagmamahal yung nasa isip lang na mahal kita. Kailangang ito ay konkreto, nakikita at nadarama. Kahit na po yung mga hayop marunong magmahal at sa kanilang pagmamahal, pinapakita nila ito
sa mga konkretong gawa. Tingnan niyo po yung ibon. Kapag yung ibon ay alam niya na siya ay buntis, yung kaniyang kapartner na ibon na lalaki ay gagawa ng bahay. Unti-unti, gagawa siya ng, ano ba tawag doon? Pugad. Dahil niyahanda niya na yung kaniyang partner na ibon ay manganganak. Kinukongkretize niya sa pamamagitan ng kaniyang pabalik-balik na paglipad para mabuo yung lugar na magiging tahanan, safe, sa pinakamataas at hindi magagalaw kahit na ng hangin o ng anumang hayop. Ang pelican na isang sikat na hayop ay tinitiis na sugatan ng kaniyang puso upang ang lumalabas na dugo mula sa kaniya ay mainom ng kaniyang mga anak para mabuhay at magpatuloy. Kinokongkretize ng mga ito ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang manatili sa Diyos ay manatili rin sa kaniyang mga utos. Hindi na ipakikita ng isang Kristiyano ang kaniyang pag-ibig sa Diyos kung walang sakripisyo at walang actual na pagpapakita ng pag-ibig na yan. Na ang pag-ibig na yan ay nakaugat sa pagsunod sa Diyos. Ganito, parang kadali sumunod sa Diyos. Pero pag hinihingan na tayo ng konkretong paraan, ng konkretong action, hindi na natin kayang ibigay. Ang alam lang natin, minamahal natin ang Diyos. Pero hindi natin kayang ibigay ang kahulugan ng pagmamahal na ito. Dahil ang pagmamahal ay ang manatili sa Kaniya at manatili sa pagsunod sa Kaniyang utos. Nagkakaroon lamang ng katuturan sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay umiibig sa sakripisyong ibinibigay niya upang makumpleto ang kasiyahan ng bawat isa. Mukhang abstract, pero tingnan po natin sa ating buhay, sa konkretong buhay ng tao, ng sarili nating karanasan, kung anong sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw upang ipakita kong umiibig ako, minamahal ko ang Diyos. Dahil ang pagmamahal ay hindi palaging maginhawa. Ang pagmamahal araw-araw ay may kalakip na sakripisyo at pagpapakita ng aking galaw upang ipahayag at bigyan ng forma, bigyan ng itsura, bigyan ng laman, bigyan ng buto ang salitang pag-ibig. Kapag wala ito, nananatiling gumagalaw lamang sa ating isip ang mga salitang pag-ibig. Si Jesus sa Ebanghelyo ay pagpapakitang ang tunay lamang na nananatili sa pag-ibig ng Diyos ay sumusunod sa kaniyang mga salita. Ano ba ang mga salita ni Jesus? Mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos, kung papaanong ipinakita ni Jesus
ang pagmamahal na iyan, nagkakaroon tayo ng benchmark, nagkakaroon tayo ng isang batayan kung paano natin ito gagawin, kung paano natin ito ipaparanas sa iba. Sapagkat ang tao lamang na minahal ang may kapasidad na magmahal. Dahil si Jesus ay tunay na minahal ng Ama, kaya alam ni Jesus kung papaano namang magmahal sa iba. Kaya tayo rin po na kaniyang tagasunod, tayong mga Kristiyanong sumusunod sa Kaniya, ay hinahanapan din ng konkretong resulta ng tunay na pagmamahal. Huwag na po tayong lalayo doon lamang sa ating paligid ay maipararanas na natin ang pagmamahal na iyan. Marami po tayong makikita na kayang mameke ng lahat ng bagay. Pati pagmamahal kayang ipeke. Mahirap, no? Kasi yung taong namemeke ay kailangang may i-maintain. Kailangan may i-maintain na siya ay mapagmahal. Pero yung taong totoo sa sarili niya, wala siyang dapat i-maintain para ipakita lang na siya ay tunay na nagmamahal. Ibig sabihin po, 24/7, ang totoong nagmamahal ay palaging handang makinig at tunay na mag-share kung anong meron siya. Ito ang ebanghelyong dapat nating pag-isipan ngayong araw. Hayaan natin ang ebanghelyo sa umagang ito ang magbigay sa atin ng pundasyon sa paglalakbay ngayong maghapon, na paano ko na ipakikita sa konkretong paraan ang pagmamahal ko sa Diyos. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pangarap, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi katahang isip, ang pagmamahal sa Diyos ay konkretong gawa at konkretong pagbibigay ng sarili sa Kaniya sa araw-araw. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. The fullness of joy ay mararamdaman lang natin kung tayo'y nakaugnay, kung tayo'y nananatili sa pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.